Mhm, mhm, mhm. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hello guys, kamusta kayo guys? Sa araw ng tag-ulan, so grabe. Ilang linggo na tayo hindi nakakalabas dahil sa sama ng panahon. Biruin mo kasi kung lalabas ka, may chance ang matrap ka kasi may mga lugar na binabaha na din kahit dati hindi yung binabaha. So hindi mo alam kung anong mangyayari sa'yo sa labas. Kaya dito na lang muna tayo sa loob. Hanggat wala pa tayong labas, sa video na to, pag-usapan na lang natin yung long-term use ko kay R15M. So, ito ay review lang bilang isang owner sa mahabang panahon. So, gamit ko na siya ng 2 years dahil 2024 siya napunta sa akin. 2026 na ngayon. Unahin natin sa specs niya. Meron siyang displacement na 155, liquid cooled 4-stroke, single overhead cam na engine. Kinagustuhan ko lang sa kanya talaga yung mga featured niya bilang isang sports bike na motor. Tapos ikaw na nanggaling ka sa automatic na scooter, itatalong ka ng D-clutch. Masasuggest kong goods ito para sa mga beginner na gustong matry yung sports bike. Kasi unang-una, meron siyang dual ABS channel. So yung harap likod niya, naka-ABS yun. So, yung ABS parang extra brake na kung saan pag nag-brake ka, totally brake talaga siya. 80 tapos biglang magiging 0, ganun. So, parang dagdag ano siya, safety para sa akin kasi beginner pa ako sa mga ganung kategoryeng motor. Yung traction control. So, yung traction control guys, yung pag na-detect ng motor na medyo madulas yung kalsada or maulan, basa, yan. Pinipigilan niyang mag-slide yung motor. Ganun siya gumagana. So, ginamit ko siya ng ganung katagal sa loob ng 2 taon is never pa naman akong nadulas o nasemplang sa motor na to. So thank God, hindi ko pa na-experience yung mga ganung bagay. Pero sa mga dati kong motor, na-experience ko na yun. Quick shift. So ayan, pinagandaan sa kanya kasi equip siya ng quick shift. Kasi yung mga quick shift is ini-equip lang naman yun sa mga high cc na mga motor or big bikes. Pero dahil si R15 is medyo may pagka-premium, kaya binigyan na rin siya ng ganong specs na kung saan hindi mo na kailangan mag-clutch para mag-change gear to high, pero yung quick shift niya gumagana lang sa high. So mula neutral 1, 2, 3, 4, 5, 6 na mga gears. So dun lang siya gumagana. Kung low gears, hindi siya gumagana. FI, yan. Yun naman kinagandaan sa mga motor na may equip na FI kasi sa ngayon na medyo mahal ang gas isa na yung weapon na yun para piliin mo yung motor kasi diba tayo mga Pinoy gusto natin saan tayo nakakatipid. So para sa akin matipid naman si R15M. So tumatakbo siya ng parang konsumo lang din ng Aerox version 2 na 45 km per hour kasi nakapag Aerox version 2 din ako guys. So yung front brake tsaka rear brake niya bukod sa naka-ABS na naka-hydraulic single disc na rin yan. So magandang brake pa rin yun. So kahit hindi mo na nga kailangan ng ABS, okay na rin yung ganong klaseng brake para sa mga normal na motor. Ang Y-Connect, yan. Maganda rin kasi kung may Y-Connect kasi yung apps na i-install mo tapos i-connect mo siya sa motor, so makikita mo dun kung kailan yung change oil mo, kung kailan ka naka-last spark, tapos syempre extra visibility na rin sa motor mo kung saan, kung sakaling nawawala.
Pero wag naman sana. Ang downside lang kasi ng Y-Connect guys is ang bilis malobat ng motor mo pag hindi mo siya ginagamit kasi nagkukonsumo pa rin siya ng kuryente. Kahit nakapark lang siya, siguro 3 days nang hindi mo siya gamitin, magtutulak ka na. Kaya ipapacharge mo na yung battery niya. So, ang ginawa ko is tinanggal ko na lang yung Y-Connect, disconnect ko na lang siya. Pero di ko ina-advise sa iba yun sa akin lang naman yun, para sa akin. Kasi gusto ko siyang naka-disconnect na lang kasi hindi ko naman din siya palagi nagagamit. Yung gulong, syempre, mas maganda na mas malaki o malapad yung gulong kasi extra confident sa mga banking pero hindi naman ako mga banking. Yung gulong niya is 140 sa likod tapos 100 naman sa harap. So sa loob ng 2 years na ginamit ko si R15M is meron din naman ako mga pinalitan sa kanya. Unang-una yung exhaust pipe, nagpalit ako niyan pero binalik ko din siya sa stock kasi nga medyo magulo dito yung batas sa atin kasi hindi sila pare-parehas ng batas. May kanya-kanya silang batas bawat lugar. So, binalik ko siya sa stock para hindi siya hassle gamitin. At least kung saan ka magpunta, di ba? Pwede kang pumunta doon, pwede kang pumunta dyan, pwede kang nang walang sumisita sa'yo. Medyo maingay kasi din yung napalit natin stock. Hindi naman totally maingay. Mabasy lang siya pero may mga nanguhuli kasi na hindi alam yung itsura ng aftermarket sa customize yun. Kaya sabi ko balik ko na lang sa stock syempre. Tapos pangalawa is yung side mirror na Ninja. So ginawa ko rin siyang kinabitan ko rin siya nun. Ang pangit lang kasi dun guys, maporma siya pero ang pangit lang dun is hindi mo makita yung nasa likod mo. Sobrang liit niya or hindi lang siguro ako sanay pero kasi yung iba may nakikita ang iba na ginagamit talaga yun. I mean gamit nila yun, ewan kung paano sila nakakakita dun pero ako hindi ako makakita kaya binalik ko siya ulit sa stock. Tapos yung signal light sa harap pinalitan ko rin siya ng maliit na signal light kasi yung stock niya malaki. Pag-usapan naman natin yung mga ayaw ko sa kanya. Yun. Ito yung pinakamagandang part. Unahin muna natin yung mga ayaw ko sa kanya. Yung ayaw ko sa kanya is, unang-una, sobrang sakit sa likod. Legit na masakit sa likod. Sa likod, sa hita, sa binte, sa tricep, kahit wala tayong tricep, kahit sa dito. Ayan, lalo na pag may bag kang dala-dala kasi wala siyang sariling compartment. So lalo na pag malayuan, so hindi siya talaga ina-advise na gamitin para sa mga long drive. Kasi sobrang sakit na talaga sa likod. So parang every 1 hour or 1.5 hour nagpapahinga ako sa gilid. Hindi ko lang pinapakita sa mga video ko kasi kinakat ko na rin naman na yun, yung pagpapahinga. Tapos yung ilaw, yung ilaw niya sa gabi kasi medyo madilim, hindi mo siya totally makikita pero normal kasi kay Yamaha talaga yun yung mga ilaw niya na hindi nakakita sa dilim. I mean kay Honda kasi diba yung mga stock na lights nila is maliliwanag, so si Yamaha parang ewan ko paano nila ginagawa yung ilaw nila, so kailangan ko pa siyang kabitan ng mga customized na ilaw para may dagdag kang kita sa dilim. Yun lang yung ayaw ko sa kanya. Yung mga gusto ko naman, syempre, unang-una, yung looks. Hindi, pero biro. Syempre yung yung itsura niya, 'di ba? Kasi unique siya sa kalsada. Pag gamit mo siya is feeling mo naka big bike ka. So parang pinagkakamalan siyang big bike, which is hindi naman talaga siya big bike guys. Yung bigay niyang power, hindi ka magdadalawang isip na mag-overtake or mag-speed kung speed kang tao. Pero kung gusto mo talaga ng sobrang bilis, syempre mag-upgrade ka na sa iba. Kasi si R15, lang talaga siya, kategory ng 150cc lang talaga siya, pero mabilis na sa mabilis siya kung gusto mo ng bilis. Sa handling, yun, goods na goods, lalo na sa mga cornering, so hindi naman tayo masyado nagko-cornering. Yung mga may hilig mag-corner, yan, magugustuhan mo si R15. Sa traffic, yan,
medyo mahirap din siya, pero kinagandaan kasi sa kanya sa traffic, hindi umiinit yung tangke niya. So hindi mo siya masyadong nararamdaman sa mga binti o sa legs na mainit na yung engine niya. Isa pa sa pinaka nagustuhan ko sa kanya is yung display niya. Medyo malaki na. So kita mo na dun lahat, yung battery, yung mga featured niya, kung ilan yung tinakbo mo, kung ilan yung kinonsumo mong gas, yung level ng coolant. Marami na siyang nakalagay dun sa display niya. So parang big bike na talaga siya, which is sa big bike lang talaga yun. Tsaka yung front suspension niya, yung kulay gold, bonus na rin yung na nilagay ni Yamaha dun, kasi sobrang solid nun, hindi talaga siya matagtag. Sobrang parang naglalaro lang talaga siya sa lambot. Yun, goods din. So sa haba ng panahon na pinagsamaan namin ni R50 is never naman niya akong binigyan ng sakit ng ulo. Kasi yun nga, depende talaga sa owner yan sa pag-aalaga ng owner. So kung every 1,000 or 1,500 chine-change oil mo siya, mini-maintenance mo, chine-check mo kung ano yung mga dapat palitan or palitin na dapat, hindi mo na pinapatagal. So magtatagal talaga yung motor. Thank you, kasi wala naman siyang major problem. Hindi naman sa ano guys, pero maalaga din talaga ako sa motor. Like paglalabas ako, bago siya i-park, nililiguan ko siya, ganun. Kaya lagyan ko ng kung ano-anong pampakintab para hindi kumapit yung mga kalawang or dumi. Ayun lang guys, no? Yung video natin medyo boring, pero sana nagkaroon kayo ng idea sa mga gustong bumili ng R15M or gustong gumamit o mag-transfer kay R15M. Bukod sa masakit sa likod, may nang ilaw, walang compartment, overall, goods na goods siya. So, para sa akin, kung magpapalit ako, hindi muna. Dahil masaya pa ako kay R15. Siguro kung magpapalit man ako is yung legal expressway na, para maka-experience tayo ng expressway soon. Go lang. Kayod lang. So, maka-experience din tayo ng expressway. So, siguro yun na yung pag nag-upgrade tayo. Siyempre yung mga 400cc na. Pero kung sports bike na 150cc is mas gusto ko talaga si R15M kaysa sa mga competitors niya. Kalaban niya na lang guys. Competitors. Yun. Na Honda, Suzuki, KTM, Motorstar, Rusi. Lahat naman sila magaganda na sports bike, pero lahat ng specs at safety is na kay R15M lahat. Goods na goods talaga siya gamitin. Tsaka lahat naman ng motor is magtatagal naman talaga. Depende lang talaga sa pag-aalaga ng owner. Kahit branded pa yan o hindi branded. Pero kung burara ka talaga gumamit, tapos wala kang pakialam sa pinaghirapan mo, kung gamitin mo lang is parang wala lang, ginamit mo lang, ginamit, diba? Syempre, hindi talaga magtatagal yan. Syempre, kailangan din alagaan mo siya para alagaan ka rin ng motor, diba? So, sana makapag-ridings na tayo, kasi rides na talaga tayo. Kaso lang sobrang sama talaga ng panahon guys. So, mag-iingat pa rin kayo. Kaya nga yung nakaraang video natin puro luto lang tayo. Pero malapit na rin naman na yung mahaba nating bakasyon, na kung saan mag-i-enjoy din naman kayo sa susunod na mga upload ko. So sana makapag-video ako ng magaganda doon, para hindi lang itong pagmumukha ko laging nakikita niyo sa YouTube channel. So maraming salamat guys sa mga sumusuporta pa rin, at sa mga patuloy na nanonood sa YouTube channel ko guys. Sobrang salamat. So meron na akong 430 na subscribers. So thank you sa inyo guys. Konti na lang, may hit na natin yung 1K. Konting pa-subscribes pa. So yun lang guys. Maraming salamat. Ako ulit si Kinsen guys. So sana nag-enjoy kayo at stay safe and stay dry. Paalam!